Bakit? Ayan, ito yung mangold siya. Anong bakit? Barefoot gardening. Ayan ang mangold. Celery. Gustong gusto ko to na plants na to. Kasi may color siya at yung kulay niya is very nice. And ipapakita ko sa inyo kung paano siya paramihin. With each step we take, we'll plant a happy seed. Clarence meets where the good vibes die. Join us on this journey. Let's feel alive. We walk together, hand in hand, on Clarence TV. Happiness will always stand. Kung wala akong work, so dito kami pumunta para mag-farming. Ayan. And very nice naman siya kasi kasi may ma-harvest ka. At ito yung mga rose. Ayan, ang dami niyang mga kuhan. Pinutulan ko sila ng maraming. Pinutol ko. Ang dami kong pinutol kasi para hindi siya masyadong mataas. So, ayan siya. By next week siguro marami nang mag-o-open dito ng mga bulaklak. Sa ngayon ito lang muna siya. So. Hey! Very kuan. Masipag. Masipag ang husband ko. Ha? Ay, ambot ang aking asawa. Bakit? 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 Anong nangyari? Sige, nagsalita-salita nga walang gumawa. Hoy, kanina pa ako gumawa ng something. Nay. Nag-vlog lang ako konti para may vlog ako. Para may vlog ako. Bakit? Ayan, Bakit? ito yung mangold siya. Anong bakit? Barefoot gardening. Ayan ang mangold. Celery. Diba? Tapos yan yung mga salad. Pero may mga salad kami doon sa bahay. Ang asawa ko sa mga gulay. Ano? Anong sinabi mo? Ilado magtanim. Anong ilado magtanim? Alam ko ang Alam ka mga pangalan? Alam ka magtanim mga gulay. Pero dumating sa punto na ano? Hindi. Basta magabot sa fruto, Masarap ang husband na magluto. Hindi. Ang husband man. Compatible ang husband at asawa kay kaya sarap ang pagkain. Nito. Nito ko na. So, ayan. Mag-continue na ako magtrabaho, guys, para marami tayong matapos. Pfingstin pala ngayon. Happy Pfingstin. Tsaka ito yung rose na tumaas siya kasi hindi ko, pinutulan ko siya pero hindi masyadong marami kaya tumaas siya. Kasing taas ko na siya. Yun lang. Ayan. Marami pa kami mga tanim-tanim kahit anong lahat na nandito na sa garden namin. So ipapakita sa inyo, guys. Okay, may naputol na ako doon. Pakita ko sa inyo. Ito yung pinutol ko. Isang ganito lang. Tapos, ito na yung piniprepare ko. Makikita nyo. Pinutulan ko na sila dito. Ito. Tapos, ready to plant na to. So, this one, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya pinutol. So, marami siyang sanga. So, kailangan nating alisin yung mga sanga-sanga. So, para hindi masyadong maraming sanga. So, pwede rin 4 ang iwanan natin. So, ganyan. So, ito pwede na natin itanim. Hindi ko yung binili yung tanim na yun. Kumuha lang ako sa isang lugar. Pinutol ko lang ng ganyan. Tapos tinanim ko. So, may ganito na ako. So, no need to buy na po kasi alam mo kung paano siya itanim or paramihin. So, instead na bibili ka ng halimbawa 30 euro or 50 euro or pag malaki na siya, medyo mas mahal siya. So, mga 100 euro siguro or 150 euro. So, hindi ka na bibili. So, gawa ka na lang ng sarili mong ganito. So, tanim mo lang. So, may puno ka na ganito. Diba? Ito yung mga pinutol ko. Don't worry na nawala yung mga kulay-kulay. Kasi, next year, pag tumubo siya, may mga ganito ulit siya. So, may kulay ulit siya. So, as of now, lang ako ngayon. Barefoot lang ako ngayon, guys. Kay
very nice weather. So may perfect area na tayo nakikita kung saan ko siya gustong itanim. So dito ko lang siya gustong itanim kasi medyo makulimlim dito na lugar. So pag nagka-roots na siya or pag lumaki-laki na siya konti, ilipat natin siya sa gusto nating lipatan, kung saan na natin siya pwedeng ilipat, kung saan mo gusto siyang paramihin. So as of now, kailangan yung ganituhin ang lugar, or mas maganda kung sapat, pero sapat kasi kailangan lagi mong i-diligan. So dito ko lang sila tatanim para always may moisture sila, kasi nga ano siya, hindi siya sunny area. So half sunny siya. So ganyan nyo lang siya. Ay, i-ano ko siya, ipaganyan ko siya kasi ano, para yung yan. Tapos ganyan nyo lang. Tapos next, tanim ko muna siya ng ganyan kasi gusto ko lang muna na ipa-roots siya. So very easy lang guys. Ito yung tinatawag na cutting na procedure ng pagtatanim. Ganyan lang siya. Dito siya. So tapos kailangan diligan natin sila. Yun yung pinaka-importante. Okay. So, kailangan lagi silang basa para yung roots, kailangan lagi siyang basa para yung roots niya ay lalabas. Yun lang po, para hindi siya dry. Ano naman sa inyo yung area namin? Ito mga tinanim namin ito kasi dahil sa mga bees. So, kailangan magtanim pa rin tayo para sa mga bees. Huwag puro mga ano lang, kasi yung iba mas gusto nila na ano lang, plain lang na grass, kasi daw hindi daw maraming gagawin at mas maganda daw para sa kanilang mga mata. Pero para sa akin mas maganda kung mga bulaklak, kasi hindi lang maganda sa mata yung mga bulaklak, kundi maganda rin siya para sa mga bees, kasi may makakain din yung mga bees, o diba? So tapos ito naman, gustong gusto din to ng mga bees. Kung makikita nyo, may mga bees dyan, no? Marami sila. Teka lang, kita ko sa inyo, sana ba kayo mga bees? Maraming nagliparan pero hindi ko sila matsyempohan. Yan, yan. Gustong gusto yan ng mga bees, kasi ngayon o-open na siya, mag-o-open na yung kanyang bulaklak. So marami na silang, may mga pagkain na naman yung bees natin. And hindi lang ang mga bees pwedeng kumain yan, kasi pag eto bulaklak, so ang bees yung pwedeng kumain. Tapos mamaya naman pag ano, kita nyo, ang dami na nila, oh. Tapos pag nag-bear fruits naman siya, naging fruits naman siya, so tayo na din yung kakain. May vitamins pa tayo, di ba? So ganyan lang po yung life cycle natin, dapat tulungan. So tutulungan natin yung bees para may makain, at tutulungan din nila tayo para may makain. Yan. Dining ako dito last time, nag-shoes pa ako kasi kailangan ko na delikado kasi sa paa yung mga bato na baka tumama sa paa ko. So ngayon, dahil wala naman na akong mabigat na gawain, bale magkukuha lang naman ako ng mga tawag dito, mga sagbot, mga damo. So pwede kahit hindi na ako magsapatos kasi hindi na siya mga mabibigat. Naman yung tanim ko na galing sa Croatia. So tinanim ko siya dito kasi super yummy yung ano niya, yung kanyang fruits. Ang tawag dito is feige sa German. So maroon say feige sa English? Ha? Fig. Fig. Ha? Fig. Fig tree. Fig tree. Ang tawag niya. So masarap siya pag ano. Kaya lang until now wala pa akong, may mga bunga na siya last year, pero naabutan siya ng lamig, so hindi na siya naka-ripe. So I hope makaano tayo, makapag-harvest tayo ng fig tree soon.
Super naiinitan ako sa ngayon. Walang shadow. So, dito muna tayo sa gilid. Magpa-shadow muna tayo. Oh. May shadow dito kasi ito. Iwan namin. Ayan. Tumaas na siya. Yung dating may-ari dito sa bahay, pinutol niya yung ito. Kasi nga, yan yung bahay niya dati. Pinutol niya ito. Pero gusto ko na may shadow rin na paminsan-minsan. Kaya ito, tumubo siya. Ayan, hinayaan ko, sabi ko sa husband ko, hayaan mo kasi kailangan din natin ng shadow. So, kaya minsan yung lugar namin hindi, siya, pati ito, hindi rin namin pinutol kasi kailangan kasi talaga na may shadow. At saka ito yung pinutol din nila, as in buo nila yung pinutol, tapos, nang ulit siya, ito kasi yun. Ayan, pinutol nila. Ang dami nilang pinutol dyan. Hanggang dyan. Ito lahat, pinutol nila. Tapos tumubo ulit. Tapos kami na yung may-ari. So, sabi ko sa husband ko na hayaan na lang. Yung husband ko gusto rin niya na hayaan. Apple kasi ito eh. Apple tree. So, para may, ayan, may mga bunga na maliliit pa. Ayan. Kaya sabi ko sa husband ko, iwanan na lang natin yan. Tapos, inalagaan namin. Tapos, yun na. Ayan o. Ayan o. Yung pinutol nila o. Tapos buti na lang at tumubo siya ulit. Thank you very much, tree, na mag-survive ka. Tapos, ayun, may kami dito, may space kami dito para hindi masyadong mainit. So, puputulin natin siya ngayon. Droning. Kasi para mag-focus siya sa taas at hindi sa baba. Tapos mga gulayan namin nandun. Yun, yung husband ko doon, yung mga gulayan niya. Yung mga gulay na hindi kailangan laging laging puntahan at laging anuhin kasi pupunta lang siya dito para mag-harvest. Tapos, may iba din ako dito ng mga strawberry. Strawberry yan. Strawberry natin. Yan. May mga harvest na tayo sa strawberry. Yan o. Strawberry yan lahat dyan. So, at dito, tinamnanan niya ng kuan. Kahapon niya tinanim ito, kaya medyo, yung nalaw sa, sa Tagalog. Pero, maging okay rin yan, kaya pinatulan na niya. So, yan yung life namin dito sa Germany. Kung wala kaming work kung walang work yung husband ko,
Sebus Black. Hello Black. Sebus na. CCTV. Live into the world. No, Ay. not live anymore. So, it's not easy.